Ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng bagong mag-asawa sa matagal nang nagsasama? Paano mo malalaman sino yung mga newlywed dun sa mga old couples? Pansinin niyo po, yung bagong mag-asawa, naghahalikan pa. Amen? Kahit na minsan pakipot pa yung babae. Ginahalikan ng lalaki, anong sasabihin po ng babae? Ano ba? Diba? Pero pag matagal na po sila nagsasama, pag hinalikan ng lalaki, ano po sasabihin? Diba? Nakakaya. Hindi po ba? Yung bagong mag-asawa, nagyayakapan pa. Nag-holding hands. Nakukuryente pa. May kilig. Pero pag matagal na pong nagsasama, nag-holding hands pa ba? Niyayakap po yung misis niya, inaalis, ayaw. Init-init. Bakit kayo mayakap? Ganyan po yung sinasabi. Pag bago mag-asawa, tignan niyo po. Kahit na hindi po magsabi yung babae, binibigyan ng pera. Amen? Tinatanong pa nga ng lalaki, honey, may pera ka pa? Wow, sana all. Pero pag matagal na po nagsasama, ano po nangyayari? Wala na nagsasalita. Hindi na po nagtatanong. Bakit? Kasi yung babae agad kinukuha na yung pitaka ng lalaki. Hindi po ba? Bakit po ganon, no? Pag nag-umpisa yung relasyon, napakasaya. Pero habang tumatagal, pumapait, bumibigat, nagiging malungkot. Pag umpisa ang relasyon, parang wala kayong problema. Pero habang tumatagal, mga maliliit lang na bagay, pinag-aawayan niyo. Why is it in love, which is positive, becomes negative through time? Kahit na isang utos po yan sa Biblia, to love, that is our primary goal. That is our objective. At ito nga po, galing na sa ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mong kapwa mo, mahalin mo sarili mo. Pero, tingnan niyo po, itong mga Pariseo na kung saan alam naman nila, pero hindi nila ginagawa. Napaka-negatibo nila sa ating Panginoon. May mga taong gustong lumapit sa Diyos, pero pinapahirapan ng mga pare, ng mga nakakatanda nito mga Pariseo. Ano ang nagiging problema pag nagiging negatibo na ang pag-ibig at pagmamahalan? Sa tingin ko po, meron 3 N na nagiging dahilan. We have to remove these 3 N that causes our love to become negative. Ano po yon? Una, pag palagi kayong nakatingin sa problema, yan, magiging negatibo ang inyong pag-iibigan. Pag honeymoon stage, pansinin niyo po, bakit masaya kayo? Kasi hindi niyo muna iniisip yung problema. Iniisip niyo lang yung bawat isa. Paano kayo mag-i-enjoy? Saan kayo magde-date? Paano kayo maglalakwatsa? Anong gagawin niyo? Palagi mong kino-compliment yung asawa mo. Siya lang ang pinapansin mo, siya lang ang tinitignan mo. Natatapos ang honeymoon stage, yung tuwa, yung tamis ng pagsasama, pag nawawala na yung tingin mo sa kanya. Pag naiisip mo na yung mga babayaran, yung mga utang, yung iyong biyenan, yan, nagiging maasim na ang inyong pagsasama. Di po ba? At ganyan din, pag hindi ka makapag-move on sa nakalipas, dahil sigurado, meron kayong mga arguments, meron ng pagsisinungaling, meron